Noong panahon ng Meiji 37, 1904, naganap ang digmaan sa pagitan ng Hapon at Russia, tinawag itong Russo-Japanese War. Sa kabila ng pagiging isang bansang Asyano, nanaig ang Japan laban sa isang makapangyarihang bansang Europeo, isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan dahil ito ang unang beses na natalo ng isang Asyanong bansa ang isang Europeo sa makabagong panahon. Sa kasalukuyan, si Sugimoto ay naghahanap ng ginto sa mga ilog ng Hokkaido. Kailangan niya ng pera para sa pagpapagamot ng asawa ng kanyang namayapang kaibigan. Hindi siya itinuring na bayani sa kabila ng kanyang kabayanihan sa digmaan, at hindi man lang siya binigyan ng medalya dahil muntik niyang patayin ang isa sa kanilang mga opisyal, isang taong hindi niya nirerespeto. Isang araw, habang naglalakad-lakad si Sugimoto, may nakasabay siyang lasing na matandang lalaki, si Dakwon, na nagkwento tungkol sa isang napakalaking kayamanan ng mga Aino. Ayon sa kanya, noon daw ay madaling makahanap ng mga piraso ng ginto sa ilog ng Hokkaido, kasing laki ng butil ng soybeans. Sa isang araw, maaari kang makapag-uwi ng ginto na may halagang 30 moni, isang lumang unit ng timbang. Nang panahon na iyon, nag-ipon ng maraming ginto ang ilang Aino upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili laban sa pananakop ng mga Hapon, na kahit pagkatapos ng Meiji Restoration ay patuloy silang inaapi, ipinagbabawal manghuli ng salmon at tusa, at inaagaw ang kanilang lupa. Ngunit isang lalaki ang nagnakaw ng lahat ng ginto at pinatay ang mga Aino na nagmamay-ari nito. 20 kan ng ginto, sapat upang bilhin ang lahat ng bahay aliwan sa Otaru at sobra-sobra pa. Hinabol ng mga pulis ang lalaking ito, kaya itinago niya ang kayamanan sa isang lugar sa Hokkaido. Ngunit nahuli siya at dinala sa Abashiri Prison, isang kilalang bilangguan sa pinakadulo ng mundo, at hinatulan ng kamatayan. Nais niyang ipaalam sa kanyang mga kasabwat kung saan niya itinago ang ginto, ngunit alam niyang kukunin lang ng mga gwardya ang anumang sulat niya. Kaya gumawa siya ng kakaibang plano, pinalamutian niya ng mga tato ang katawan ng kanyang mga kapwa bilanggo, mga tato na naglalaman ng code patungkol sa kinaroroonan ng kayamanan. Ngunit tanging ang kanyang mga kasabwat lamang ang kayang magbasa ng code. Sinabi niya sa kanyang mga kapwa bilanggo, tumakas kayo sa kulungang ito. Sino mang magtagumpay ay makakakuha ng kalahati ng kayamanan. Naalarma ang militar at pulisya, kaya pinalabas nila ang mga bilanggo sa kunwaring paglilipat. Ngunit ito pala ang pagkakataon ng mga bilanggo upang tumakas. Pinatay nila ang mga sundalo at nagkalat sa kagubatan, at mula noon, wala nang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanila o sa gintong nawawala. Akala ni Sugimoto ay kathang-isip lang ang kwento ni Dakwon. Noon kasi, sinabi rin ni Dakwon sa kanya na may natitira pang Ezo wolf sa kagubatan, kahit matagal nang sinasabing extinct ang mga ito. Nakatulog si Dakwon sa gitna ng usapan, kaya naalala ni Sugimoto ang pangako niya sa kanyang namatay na kaibigang si Toraji, na aalagaan niya ang asawang si Umeko, na bulag. Kailangan niyang kumita ng pera upang mapagamot si Umeko. Ngunit biglang nawala si Dakwon sa tabi niya, nasa likod na pala niya at tinutukan siya ng baril. Pinagsisisihan ni Dakwon na naikwento niya ang sikreto kay Sugimoto. Sa halip na matakot, hinila ni Sugimoto ang baril papunta sa kanyang dibdib. Gusto mong malaman kung totoo nga bang immortal ako? Hindi nakakilos si Dakwon, kaya pinukpok siya ni Sugimoto sa mukha gamit ang bato. Sa takot, tumakbo si Dakwon papalayo. Natawa si Sugimoto, ang tinawag na tall tale ay tila nagsisimula ng maging totoo. Sinundan niya si Dakwon sa kagubatan, ngunit sa halip na makita siyang buhay, nakita niya ang kanyang bangkay, na patay ng isang oso. Nang hubaran niya ito, nakita niya ang tato sa katawan ni Dakwon, tanda na isa siya sa mga tinutukoy sa kwento. Habang buhat-buhat niya ang bangkay, nakita ni Sugimoto ang isang batang oso. Bigla siyang sinalakay ng inang oso. Naipit ang baril niya sa katawan kaya nahulog siya sa isang maliit na bangin at halos mapatay ng oso, ngunit may tumama sa oso, isang palaso. Ang tagapagligtas niya ay isang Aino na babae, si Asirpa, isang cute pero matapang na mangangaso. Pinaalalahanan ni Asirpa si Sugimoto na kahit may lason ang kanyang pana, kaya pa rin gumalaw ng isang oso ng hanggang 10 hakbang. Pinatay din ni Asirpa ang oso at inalis ang palibot ng lason sa karne para hindi masira ang pelt at karne. Ipinakita ni Asirpa na walang laman ang tiyan ng oso, ibig sabihin, hindi ito bagong gising mula sa hibernation kundi isang matakarip, mabangis na uri ng oso na hindi nakatulog sa taglamig. Delikado ang mga ito at handang habulin ang sinumang kumuha ng pagkain nila. Binalaan ni Asirpa si Sugimoto na iwan ang bangkay ni Dakwon, ngunit tumanggi ito. Kaya hinamon siya ni Asirpa na kung ganoon, harapin niya ang matakarip. Sa huli, napilitan si Sugimoto na humingi ng tulong kay Asirpa. Ipinaliwanag niya ang kanyang layunin, ang tulungan si Umeko, ang asawa ni Toraji. Pumayag si Asirpa.
Sa gabi, naghanda sila ng mga torch gamit ang sitat, white birch bark, at ginamit ang bangkay ni Dakwon bilang pain. Habang inilalapit ni Sugimoto ang bangkay, napansin ni Asir pa ang tato, parang idinisenyo upang putulin ang katawan ng mga bilanggo, gaya ng ginagawa sa pagbalat ng usa o oso. Napagtanto nila na balak talaga ng gumawa ng tato na balatan ang mga bilanggo at kunin ang kanilang mga balat. Wala na silang oras upang balatan ang bangkay, kaya hinanap ni Sugimoto ang matakarip. Ngunit bigla itong sumalakay. Sinuntok ito ni Sugimoto pero wala itong epekto. Sugatan siya, at muntik nang mapatay, kaya nagpa siya si Asir pa na gumamit ng kanyang pana. Sabay nilang sinaksak at pinana ang oso. Sa huli, si Ritor, ang puting lobo at kaibigan ni Asir pa, ang sumaklolo sa kanila. Habang ginugulo ni Ritor ang oso, sinabi ni Asir pa kay Sugimoto kung saan dapat barilin ang puso. Tinamaan ni Sugimoto ang oso, at habang sumusugod ito sa kanya, sinaksak niya ito sa huling sandali, nakatakas sila sa bingit ng kamatayan. Ikinwento ni Asir pa na 5 taon na ang nakakalipas, ang kanyang ama at 7 kalalakihan mula sa kanilang nayon ay pinaslang habang inihahatid ang ginto. Hiniwa ang kanilang katawan at pinakain sa mga hayop. Hindi man lang sila nasabihan kung sino ang pumatay o kung nahuli ito, hanggang sa malaman nilang maaaring siya ay isa sa mga bilanggo sa Abashiri. Inalok ni Sugimoto si Asir pa na magsanib puwersa. Ikaw ang karunungan, ako ang braso. Gusto ko ng pera, gusto mo ng hustisya. Magkaiba man tayo ng dahilan, iisa ang landas na tatahakin natin. Sinabi ni Sugimoto na kung ang mga nakatakas na bilanggo ay hinahanap din ng kayamanan, siguradong nananatili pa rin sila sa Hokkaido. Kaya plano niyang hanapin sila isa-isa. Bagamat malawak ang Hokkaido, ayon kay Asir pa, sabi ni Sugimoto, hindi naman hayop ang mga bilanggo, hindi sila mabubuhay ng matagal sa kabundukan ng hindi natutunton. Mas malamang na nagtago sila sa mas malalaking lungsod kung saan mas madali silang makihalo sa mga tao. Ang mga pinakamalaking syudad sa Hokkaido ay ang Sapporo, Hakodate, Asahikawa, at ang kasalukuyang kinaroroonan nila, Otaro. Sa mga huling taon ng Meiji era, mula sa pagiging simpleng port city, naging makapangyarihang sentrong pinansyal ang Otaro, tinaguriang The Wall Street of the North. Ito ang pinakamalaking lungsod pangkalakalan sa Hokkaido at may mga kalapit itong nayon ng mga Aino. Pumunta si Sugimoto sa isang inn at habang naliligo, tinanong niya ang isang matabang lalaking kasama niya kung may nakita na ba itong taong may kakaibang tato. Wala raw itong alam. Naghanap din si Asir pa sa labas at nagtanong sa mga babae, ngunit wala ring sagot. Biglang lumapit sa kanya ang isang manyakis na may-ari ng tindahan na balak siyang ibenta. Kaya hindi nagdalawang isip si Asir pa, hinampas niya ito ng kutsilyo. Dumating si Sugimoto at pinatungan ng daliri ang leeg ng lalaki bilang pananakot, sabay tanong kung may kakilala ba itong may ganoong tato. Wala raw ito, pero may isang lalaking nagtatanong ng kaparehong bagay. Patuloy silang nagtanong hanggang sa mapansin nilang may sumusunod sa kanila. Ang pangit na lalaking sumusunod sa kanila ay isa palang bilanggo rin. Bago pa ito makalapit at makabaril, nalinlang siya ng patibong ng dalawa. Pagtapos niya magising, tinanong siya ni Sugimoto kung nasaan ang iba pang bilanggo. Ayon sa lalaki, kahit na inisip nilang magsama-sama, nagpapatayan sila sa isa't isa, kaya nagkanya-kanya na lang siya at tumakas. Doon napagtanto ni Sugimoto na may isa sa mga bilanggo ang nakakaalam ng sikreto, kailangan nilang balatan ang bawat isa para mabuo ang tattoo map. Balak sana ni Sugimoto patayin ang lalaki, pero pinigilan siya ni Asir pa at ipinaalala ang kanyang pangakong hindi siya papatay. Sabi ni Sugimoto, biro lang yun para matakot ang lalaki. Hinubaran nila ang bilanggo para iguhit ni Asir pa ang tattoo pattern. Nang tanungin kung sino ang naglagay ng tattoo, sagot ng lalaki ay isang Naperebo, isang taong walang mukha. Biglang may bumaril sa bilanggo. Agad na gumawa si Asir pa ng smoke screen upang makatakas. Sinundan sila ng lalaking bumaril gamit ang mga bakas sa lupa, ngunit nalinlang muli ng trap ni Sugimoto. Nakuha nila ang baril nito, ngunit may laban pa ang kalaban, nakaiwas ito, naglabas ng kutsilyo, at sinipan ni Sugimoto. Pinagbantaan niya ito, gumalaw ka at babarilin kita. Subalit, sinira ng lalaki ang baril ni Sugimoto at nagpakilala bilang sundalo ng 7th Division ng Hokkaido, ang pinakamalakas na unit sa buong hukbong imperial ng Japan. Nagpalitan sila ng tanong, sinong kasama mo? Dating 1st Division ako. Katatapos lang ng termino ko. Baka nagkita na tayo sa 203 Hill, sagot ng lalaki. Tinanong siya kung pera ang habol niya. Sagot ni Sugimoto, hindi. Ginagawa ko ito para sa babaeng mahal ko. Nagkaharapan sila sa matinding laban. Nabalikan ni Sugimoto ang lalaki, binali ang kanang braso nito, at sasaksakin na sana. Pinigilan siya ni Asir pa.
Nang marinig ng lalaki ang pangalan ni Sugimoto, agad niya itong nakilala, ikaw si Immortal Sugimoto. Tinusok nito ang mga daliri sa mga mata ni Sugimoto, tumakbo, ngunit nabato siya ng baril at nahulog sa bangin. Kung nakatakas siya, babalik siya kasama ang mga kakampi niya. Mabuti na ang ganito, sabi ni Sugimoto. Tinanong ni Osirpa kung bakit siya tinawag na Immortal Sugimoto. May natutunan akong paraan para hindi mamatay, huwag magpapatay. Nilinaw niya rin na hindi siya mamamatay tao. Pero kung papatayin nila ako, uunahan ko sila. Ang mahina, kinakain ng malakas. Ganyan kahit saan. Kinabukasan, nahuli ni Sugimoto at Osirpa ang isa na namang tattooed prisoner. Pero kahit anong tanong ni Sugimoto, hindi ito sumasagot. Nagbitaw pa ito ng bastos na tanong, pet mo ba yang Aino? Nag-init ang ulo ni Sugimoto at muntik nang sirain ang panga ng lalaki. Pinigilan siya ni Osirpa at sinabing sanay na siya sa mga ganoong salita, pero para kay Sugimoto, walang dahilan para masanay ka sa ganon. Napansin ni Osirpa ang isang kunhong nagtatakbo sa araw, na ayon sa Aino belief, ay senyales ng paparating na masamang panahon. Kaya nagpa siya silang magtago sa tent. Biglang may inilabas na bagay ang bilanggo mula sa bibig niya, isa pala siyang escape artist na kilala bilang Shiraishi Yoshitake, ang Escape King. Nang nahuli ni Osirpa ang kuneho, napansin niyang tumakas si Shiraishi. Hinabol ito ni Sugimoto, habang binalaan siya ni Osirpa na huwag lumayo. Habang nagtatakbuhan, nakarinig sila ng tila mga putok ng baril. Pero ayon kay Osirpa, iyon ay tinatawag sa Aino bilang Nippuslam, ang tunog ng pumuputok na mga puno dahil sa lamig. Nagdudulot ito ng brutal cold wave na umaabot sa -30 degrees Celsius, at dahil sa biglaang pagyayelo ng tubig sa loob ng puno, puputok ito. Nahulog si Sugimoto at Shiraishi sa isang butas at nalunod sa sobrang lamig na tubig. May 10 minuto na lang silang mabubuhay kung hindi sila makakapagpainit. Nalilito si Shiraishi dahil sa hypothermia, at nagkikilos baliw habang sinusubukang pagliyaban ang kahoy. Nawala na rin si Sugimoto ng bala, pero naghanap siya at kahit nagyayelo, lumusong siya sa tubig. Kung ayaw mong mamatay, tumulong kang hanapin ang mga bala, sabi ni Sugimoto. Pumayag si Shiraishi, isang deal para mabuhay. May bala pa pala siyang itinago sa bibig. Ginamit nila ang gunpowder para sindihan ang kahoy at gumawa ng apoy. Doon, nagkwento si Shiraishi, may 24 na tattooed prisoners lahat, pero hindi niya alam kung ilan ang buhay. Tanging ang leader ng mga bilanggo ang may alam kung sino ang mga kasabwat ni Nopperebo. Anong klaseng tao siya? Tanong ni Sugimoto. Akala ko isa lang siyang matandang political prisoner, tahimik, mabait. Pero nilinlang niya kaming lahat. Isang araw, ninakaw niya ang espada ng sundalo at sa loob ng ilang segundo, 3 tao ang patay na. Doon ko lang nalaman, isa pala siyang survivor ng Hakodate War, 30 taon na ang nakalipas. Isang samurai mula sa lumang shogunate. Siya si Hijikata Toshizo, ang demonyong vice commander ng Shinsengumi. Idinagdag pa ni Shiraishi na ang sabi ni Nopperebo sa kanila, pumunta kayo sa Otaro. Sabi ni Sugimoto kay Shiraishi, bitawan mo na ang Aino Gold at umalis ka na ng Hokkaido. Hindi lang ang mga bilanggo o kasabwat ni Nopperebo ang naghahanap ng tatos. Ang 7th Division ay naghahanap rin. Ngunit kampante si Shiraishi, kahit sino pa ang humuli sa akin, makakatakas ako. Ako ang Escape King. Samantala, nalaman ni Lieutenant Tsurumi na gising na si Ogata, at balak niya itong kausapin. Habang naglalakbay sina Sugimoto at Osirpa sa gubat, napansin ni Osirpa na may kumikislap sa lugar na pinagpahingahan nila kaninang umaga. Biglang nagulat si Sugimoto at agad binuhat si Osirpa, ang mga kislap pala ay mula sa binoculars. Ibig sabihin, sinusundan sila ng mga tauhan ni Ogata. Agad silang tumakbo. Sinabi ni Osirpa, dumaan ka sa kawayanan, mahihirapan silang sundan ng mga yapak mo roon. Ngunit alam ni Sugimoto na hindi sila makakatakas sa ganitong paraan, kaya iminungkahi niyang maghiwalay muna sila. Aniya, hinahabol lang nila ang mga matatanda. Iniabot niya kay Osirpa ang mga kopya ng tato, sabay sabi, kapag nahuli ka, ibigay mo lang ito. Huwag kang lalaban. Hindi sila pumapatay ng bata. Bago sila naghiwalay, pinayuhan siya ni Osirpa na huwag labanan ang mga useless soldiers dahil baka ikamatay niya ito. Pero matapang na tugon ni Sugimoto, ako si Immortal Sugimoto. Samantala, nakita ng isa sa mga sundalo na mukhang sinadya ni Osirpa na burahin ang sariling mga yapak. Galing yan sa pamilyang matagi mula Tohoku, Aniya. Mga hayop ginagawa rin to, maglalakad paatras sa sariling yapak, tapos tatalon sa ibang direksyon para malito ang sumusunod. Pinababa siya ng isa sa ilalim ng puno.
Wala akong balak saktan ka, aniya ng lalaki. Iniwan ni Osirpa ang mga tato sa isang sanga bago bumaba. Tinanong siya ng lalaki, sino yung kasama mo? Biglang tumalo ng isang kuneho sa sanga, nahulog ang mga tato, at nakita ito ng lalaki. Gulat na gulat siya sa nakita. Nang tumalikod ito, balak sanang lusubin ni Osirpa pero alam na ng lalaki ang kilos niya. Mabuti na lang at dumating si Ritar para iligtas si Osirpa. Habang si Sugimoto naman ay nahuli ng mga sundalo, tinanong siya kung bakit siya tumatakbo. Hinuhuli niyo ang mga poacher, di ba? Sagot niya, nanghuli ako ng ipinagbabawal na usa. Ginanap ng batang Aino ang aking guide. Ngunit isa sa kanila ang nakakilala kay Sugimoto, nakita raw siya noon sa Port Arthur Field Hospital. Tinutukan siya ng baril ng 3. Sabi pa ng isa, bago mawala ng malay si Ogata, isinulat niya ang salitang, immortal. Tumakbo si Sugimoto papunta sa lungga ng oso. Binaril ng isang sundalo ang lungga, dahilan para magising ang oso at umatake. Isa ang agad na pinaslang, at sa kaguluhan ay nabaril din ng sundalo ang sarili niyang kasamahan. Sinaksak pa niya ang oso ngunit bigo pa rin siyang makaligtas. Nagulat sila nang makita si Ritar, isang Ezo Wolf na akala nila ay extinct na. Kinuha ni Ritar ang baril at ibinato ito sa kasinunggaban ng lalaki at sinira ang kanyang binti. Pinatigil siya ni Osirpa bago niya tuluyang mapatay ang sundalo. Namatay rin ang isa pang sundalo dahil sa pinsalang dulot ng oso. Pagkatapos ng labanan, lumabas si Sugimoto, buhat ang isang baby bear. Nagkita muli sina Sugimoto at Osirpa. Tinanong ni Sugimoto kung patay na ang lalaki. Hindi na siya makakasunod, sagot ni Osirpa sa isipan, pero sinabing, oo, kay Sugimoto. Nagtaka si Osirpa sa bitbit niyang baby bear. Anong gagawin mo dyan? Tanong niya. Kinakabahan na sagot ni Sugimoto, aalagaan ko to. Pero dahil hindi niya alam kung paano ito alagaan o anong kinakain, ibinigay na lang niya ito kay Osirpa na inakala pa niyang kakainin ito. Sinabi ni Osirpa na hindi niya ito kakainin, kapag may nahuli silang baby bear, inaalagaan daw ito sa kanilang nayon. Pagdating nila sa nayon ni Osirpa, ipinakilala niya si Sugimoto sa kanyang lola. Sinabi ni Sugimoto na sandali lang siya roon para ibigay ang baby bear. Pero ayon kay Osirpa, hindi raw marunong mag-Japanese ang kanyang lola. Nagsalita ang matanda sa wikang Aino, pinapasama si Sugimoto na kumain at magpalipes ng gabi. Habang nagpapagaling naman sa ibang dako ang lalaking sugatan, pinangarap niyang makita ulit si Ritar para patayin. Ikinwento ni Osirpa kay Sugimoto na ang kanyang lolo ay namatay 6 na taon na ang nakararaan, at ang kanyang ina ay namatay rin matapos siyang isilang. Wala siyang gaanong alaala sa ina niya. Ayon naman sa kanyang lola, walang alam si Osirpa sa gawaing pambabae, hindi siya marunong manahi, maghabi. Hindi siya makakapag-asawa ng lalaking Aino kung ganyan siya. Malapit na raw siyang edad para sa tradisyonal na tato, pero tumatanggi siya. Sa wakas, sinambit ng lola kay Sugimoto kahit hindi niya ito maintindihan, pakiasawa ang apo ko. Nag-aalala ako kaya hindi pa ako matahimik sa mundong ito. Tinanong ni Sugimoto si Osirpa kung anong sinabi ng lola niya, nagkunwari siyang ang sinabi lang ay, huwag kakain ng mani. Samantala sa kagubatan, sinabi ng isang sundalo kay Surumi na mahirap nang ituloy ang paghahanap dahil sa snow. Sagot ni Surumi, sanay silang 4 sa bundok. Si Tanigaki ay isang matagi. Malabong naligaw siya. Dumating si Captain Wada upang singilin si Surumi. May isang nasa kritikal na kalagayan. 4 ang nawawala. At narinig kong nagdala ka ng sandamakmak na armas mula Asahikawa. Galit na galit si Wada, tinuturo si Surumi, kaya kinagat ni Surumi ang kanyang daliri at pinutol ito. Dahil sa takot o katapatan, pinatay ng sariling tauhan si Wada na ngayon ay kumikilala na kay Surumi bilang pinuno. Habang abala si Ushiyama sa kanyang babae, inabutan siya ni Hijikata, pinuno ng mga presong may tato. Naglaban sila sa simula, pero kalaunan ay ipinakita ni Hijikata ang kopya ng tato mula sa isang bilanggo. Gamitin ang oil paper para kopyahin ang tato kapag lumilitaw ito sa balat. Hindi kailangan pumatay. Nag-alok siya ng alyansa kay Ushiyama. Ang kailangan natin ay samahang may kapwa pakinabang. Darating ang oras na haharap tayo sa 7th Division. Kailangan nating nakawin ang mga balat ng tato mula sa kanila. Tinanong siya ni Ushiyama, hahamon ka ba sa imperial na hukbo gamit ang luma mong katana? Ngumiti si Hijikata. Kahit anong edad ng lalaki, gustong-gusto pa rin niyang magpadyak ng katana. Kinagabihan, narinig ng tiyo ni Osirpa ang alulong ni Ritar. Tinanong ni Sugimoto kung ano ang kwento ng lobo pati ni Osirpa. Ikinwento ng tiyo na minsang nagpunta sa bundok si Osirpa at ang kanyang ama upang mangaso, at doon nila natagpuan si Ritar, isang maliit na puting lobo na kahawig ng munting snowman.
Pinangalanan nila itong Ritar, na ang ibig sabihin ay puti sa wikang Aino. Simula noon, naging magkaagapay na sa buhay ang bata at ang lobo. Kahit nang pumanaw ang ama ni Osirpa, patuloy pa rin siyang umaakyat sa bundok kasama si Ritar. Ngunit alam ng tiyo ni Osirpa na kahit magkasama sila, magkaibang mundo ang kanilang ginagalawan. Kinagabihan, muling narinig nila ang alulong ni Ritar. Tinagpa ni Osirpa ang mga tainga ni Ritar, ayaw niyang marinig nito ang tawag ng kanyang lahi dahil alam niyang oras na upang iwan siya nito. Bilang isang Horkokomoy, isang banal at marangal na lobo sa kanilang paniniwala, hindi maaaring manatili si Ritar sa piling ng tao. Kaya't tuluyang lumisan si Ritar, at naiwan si Osirpa na mag-isa. Mula noon, bihira na siyang ngumiti. Ngunit ngayon, napansin ng kanyang tiyo na mas masayahin na ulit si Osirpa. Marahil, dahil kay Sugimoto, masaya siya sa piling ng bagong kasama sa kabundukan. Kinabukasan, maagang umalis si Sugimoto nang hindi nagpapaalam. Nagalit si Osirpa nang magising at malamang iniwan siya. Agad siyang nagtungo sa gubat upang hanapin si Sugimoto. Samantala, nasa Otaro na si Sugimoto at nagtungo sa tindahan ng isang kilalang bastos at kadiring may-ari upang magtanong kung may kakaibang nangyari kamakailan. Ayon sa tindero, isang babae ang nasaktan ng isang customer na may kakaibang mga tato. Pinuntahan ni Sugimoto ang tinutukoy na lugar at inabutan doon ang waitress. Inalok siya nitong kumain muna habang inaasikaso ang pagkikita nila ng nasaktan. Ngunit imbes na tulungan, isinuplong ng waitress si Sugimoto sa mga sundalong walang silbi. Sinipa ni Sugimoto ang dalawa at binugbog sa wrestling style. Pero tinutukan siya ng baril kaya't di na siya nakagalaw at inupakan ng isa sa mukha gamit ang baril. Balak siyang patayin ng mga sundalo pero dumating si Tsurumi at pinigil sila. Dinala si Sugimoto sa headquarters at ininteroga. Nagkunwari si Sugimoto at sinabing inupahan lang siya ng parokyano ng babaeng nasaktan upang hanapin ang lalaking may tato. Ngunit hindi kumagat si Tsurumi. Inalok niya si Sugimoto ng kushi-dango at habang kumakain ito, ibinunyag ni Tsurumi na alam niyang si Sugimoto ang tinaguriang Immortal Sugimoto. Sinabi pa niyang nakita niya ito sa Port Arthur at namangha sa tapang nito. Hindi umamin si Sugimoto at sinabing nasa ibang unit siya noon. Pero hindi rin tumigil si Tsurumi, iniugnay niya ang pagsalakay ni Ogata kay Sugimoto sa pagkakaroon nito ng isa sa mga tatod na balat ng bilanggo. Nagsinungaling pa rin si Sugimoto, ngunit sa huli, sinabi ni Tsurumi, kung hindi kita mapatay, dudurugin ko ang buhay mo mula sa taas pababa. Gamit ang dila, tinusok ni Tsurumi ang stick sa bunganga ni Sugimoto. Hindi man lang kumurap si Sugimoto, at dito lalo siyang hinangaan ni Tsurumi. Samantala, pinaamoy ni Osirpa kay Ritar ang mabahong medyas ni Sugimoto upang sundan ang kanyang bakas. Bumalik tayo kay Tsurumi na inaalok si Sugimoto na sumanib sa kanya. Ipinaliwanag niya ang plano nilang bilhin ang mga makabagong armas mula sa mga Amerikano at sakupin ang buong Hokkaido, simula sa 7th Division at mga pangunahing daungan. Isa raw itong paghihiganti at pagkuha ng dignidad ng mga sundalong itinapon ng lipunan matapos ang gyera. Hindi pumayag si Sugimoto. Tinanggal niya ang stick sa bibig at sinabing, sayang lang oras ko rito. Ngunit nagbabanta pa rin si Tsurumi, kung ganoon, dudurugin ko ang kandila ng buhay mo. Narating na nina Osirpa at Ritar ang Otaro. Binuksan ni Osirpa ang isang bintana, at akala niyang si Sugimoto na ang natuntun nila, pero si Shiraishi pala dahil nagkapalit sila ng medyas. Napagtanto ni Shiraishi na totoo ang balita, si Sugimoto nga ay kasama ng mga tato at niloko si Osirpa. Inilahad ni Shiraishi na may lalaking may malaking peklat sa mukha na nasangkot sa gulo at dinampot ng 7th Division. Tinutukan siya ng pana ni Osirpa at pinilit siyang dalhin siya sa hideout ng 7th Division. Nagkunwaring maghuhugas lang ng mukha si Shiraishi pero tumakas. Ngunit hindi siya nakatakas sa ilong ni Ritar. Kinagabihan, bumalik ang kambal na walang silbing sundalo upang patayin si Sugimoto. Ngunit hindi nagpatalo si Sugimoto, hinidbot niya ang isa, ginapos ng mga binti ang isa pa, at kahit nasaksak ay nagawa pa ring lumaban. Itinuro na ni Shiraishi kung nasaan ang taguan ng 7th Division. May mga bakal na rehas ang mga bintana at may mga bantay sa pintuan buong gabi. Pwede pa nilang subukang iligtas si Sugimoto, pero baka huli na ang lahat. Kahit ang isang, Immortal Sugimoto, ay may hangganan din ang swerte. Ngunit naniniwala si Osirpa na buhay pa si Sugimoto. Ang kanyang lakas ay nagmumula sa puso niyang walang takot sa kamatayan. Ang tanging lalaking kilala kong susugod sa lungga ng oso ay ang aking ama. Nilalapitan niya ang kamatayan, at doon siya nakakahanap ng paraan para mabuhay. Kaya siya tinatawag na immortal. Habang nakakulong, tinusok ni Sugimoto ang leeg ng isa sa mga bantay gamit ang kanyang hinlalaki at sinipa ito.
Isa pang kalaban ang sumaksak sa kanyang binti, pero sinupalpal niya ito gamit ang isang kahoy at walang humpay na hinahataw ang magkapatid. Dumating ang mga sundalo at inawat ang dalawa. Inutusan ni Tsurumi na ilayo ang magkambal kay Sugimoto. Nakita ni Shiraishi si Sugimoto at agad itong iniulat kay Asirpa, buhay pa si Sugimoto. Nakakulong siya, kaya ibig sabihin ay itinago niya ang mga tato, sabi ni Shiraishi. Napansin din niyang kalawangin na ang mga rehas. Kung matanggal natin to, kaya kung i-dislocate ang joints ko at makalusot. Nagpresente siyang tumulong basta mabigyan siya ng parte sa ginto. Pumayag si Asirpa at sinabing hindi naman siya interesado sa ginto, at kapag nahanap nila ito, paghahatian na lang nila ni Sugimoto. Alam ni Sugimoto na babalik ang magkapatid para patayin siya, kaya kailangan niyang maghanda. Biglang pumasok si Shiraishi sa bintana. Nagwala ang mga kabayo ng mga sundalo kaya napilitan silang iwan ang pwesto. Sa tingin ni Asirpa, naramdaman ng mga kabayo ang presensya ni Ritor kaya sila nagkakagulo. Tatanggalin na sana ni Shiraishi ang tali ni Sugimoto nang dumating ang kambal. Sinabi ni Yuhei sa kapatid na siya na ang bahala. Pagsara niya ng pinto, napansin niyang nawawala ang bayonet, hawak na pala ito ni Sugimoto. Agad siyang inatake, sinakal, at pinatay. Hindi makapaniwala ang kanyang kakambal at dumating si Lieutenant Tsurumi para siyasatin ang nangyari. Parang kandila sa gitna ng bagyo ang buhay mo, aniya ni Tsurumi. Nakiusap si Sugimoto na iligtas siya at nangakong ibibigay ang mga tato o kung anuman ang kailangan ni Tsurumi. Napangiti si Tsurumi at inutusan ang mga tauhan na ihatid si Sugimoto sa pinakamagaling na ospital, kahit gumising pa ng doktor gamit ang baril. Habang tinatransport si Sugimoto, napansin ni Lieutenant Tsurumi ang bangkay ni Yuhei, may sugat sa kanang kamay pero buo ang kaliwa, at may dugo sa likod ng belt. Naisip niyang nagkunwari lang si Sugimoto na sugatan. Bumangon si Sugimoto at sinuntok ang sundalo, saka tinanggal ang manibela ng kabayo upang makatakas. Naabutan siya ni Lieutenant Tsurumi at tinutukan ng baril, pero pina na ni Asirpa ang kabayo ni Tsurumi kaya ito bumagsak. Tinutok pa rin ni Lieutenant Tsurumi ang baril ngunit nagbago ng isip. Pagbalik ni Tsurumi sa hideout, nasusunog na ito. Humingi ng tawad ang sundalo dahil hindi nila nailabas ang tato, pero suot pala ito ni Tsurumi. Nakapasok si Shiraishi bilang peking sundalo at napagtanto niyang kaya niya hindi makita ang tato ay dahil suot pala ito ni Lieutenant Tsurumi. Nagkita muli sina Asirpa at Sugimoto sa bundok. Binatukan siya ni Sugimoto. Sa kabilang banda, inalok ni Nagakura si Hijikata ng mga armas at perang sapat sa ngayon. Sinabi ni Hijikata, "Liar. Nahumaling ka sa Shinsengumi noon pa." Napagtanto ni Ushiyama na si Nagakura ay si Shinsengumi swordsman, Nagakura Shinpachi. Tinanong ni Shiraishi kung anong gagawin sa kabayo. Sabi ni Sugimoto, isama nila ito pero tutol si Shiraishi, masyado raw kapansin-pansin. Gusto ni Asir pabigyan ng gantimpala si Ritor kaya pinasya nilang patayin na lamang ang kabayo. Umalis si Shiraishi para bumili ng itlog. Nahiya si Sugimoto sa pagiging close nila ni Asirpa. Sabi ni Asirpa, sanay na siyang makakita ng brutal na kamatayan at ito ay sariling desisyon niya. Yung nagturing sa akin na bata, hindi nagtitiwala, at nag-iisa, ikaw yun, sabi niya. Samantala, pinuntirya ng grupo ni Hijikata si Shibukawa Zenjiro, leader ng bandido. Balak nila itong isama. Sabi ni Hijikata, nagpadala ako ng mensahero kanina. Baka hindi na nakabalik. Tinutulan ito ni Ushiyama dahil mas marami ang kalaban, pero sagot ni Hijikata, hindi bilang ang laban, kundi ang determinasyong mamatay. Nilusob nila ang hideout. Nilabanan sila pero nilampaso ni Ushiyama. Ipinakita ni Hijikata ang ulo ng mga tauhan ni Shibukawa. Magtutulungan ba tayo o magpapatayan? Sagot ni Shibukawa, you win. Pero inutusan niya ang tauhan na patayin sila, kaya siya binaril. Nilipol ni Hijikata ang natirang kalaban. Tinanong niya si Hijikata kung hinahanap ba nito ang lugar kung saan siya mamamatay. Sagot ni Hijikata, balak kong mabuhay pa ng 1 siglo. Tinanong ni Ushiyama kung bubuo ba ulit ng Shinsengumi. Hindi ako naniniwala sa pantasya ng pagsakop sa Hokkaido, sagot niya. Pero ayon kay Hijikata, marami pa ring nananabik sa kalayaan ng Ezo. Kinabukasan, hinanap ni Sugimoto at Asirpa ang nabaril nilang usa. Nakakita si Asirpa ng mga bakas ng tao at aso. Isa malaki, at may pilay, si Tanigaki yun, sabi niya. Kasama niya ang isang lalaki na nagsabing ang aso niyang si Ryo ay hindi natatakot sa mga brown bear. Sa isang pangyayari, pinaputok ng lalaking ito ang baril niya sa harap ng isang oso. Hindi ito natakot at lumaban. Tinanong ni Tanigaki kung siya rin ba ay naghahanap ng puting lobo. Sagot ng lalaki, ang pangalan ng mahusay na mangangaso ng oso sa Hokkaido ay Nihei Tetsuzo.
Habang pinagmamasdan ni Nihei ang bangkay ng oso, sinabi niya, ang ganitong uri ng mukha ay pagmamayari ng isang oso na tiyak na aatake ng tao balang araw. Tinanong ni Tanigaki, paano mo nasabi yan? Ipinakita ni Nihei ang tiyan ng oso. 6 na taong gulang itong babaeng oso. Wala pang anak, at kapag ganito, lalo silang nagiging agresibo habang tumatagal. Sa mga brown bear, mas nakakatakot ang mga babae. Parang tao rin. Ipinaliwanag pa ni Nihei na bawat oso ay may natatanging ugali, may ilan na madaling matakot, at meron namang kahit ilang putok ay patuloy pa ring sumusugod. Nakapagpatumba na ako ng mahigit 200 na oso, pero hindi pa nagkakapareho ang karanasan. Bawat isa ay kakaiba, pero may pagkakapareho sa mga gawin nila. Kung alam mo ito, mas madali silang hulihin. Ibinunyag ni Nihei na tulad niya, hindi pa rin nakakahuli si Tanigaki ng lobo, kaya gusto niyang manghuli nito. Naubos ng mga bitag ng tao ang mga lobo. Pero may isang natira, isang matalinong lobo na nakaligtas. Isang labanan ng pagiging natatangi niya, at ng pagiging natatangi ko. Umangat ang kaluluwa kong mga ngaso. Habang sinusundan ni Asir pa ang deer na tinamaan ni Sugimoto, nakita niya ang mga bakas nito sa ilalim ng suckling fir. Sigurado siyang nandoon ito upang magpahinga. Bumaba siya sa bundok pero nahalata siya nang usaat agad itong tumakbo. Hinabol ito ni Sugimoto, pero nawala sa paningin nila. Ang tatag pa rin ng stamina, aniya ni Asir pa. Dahil malapit ng dumilim, nagpasya silang ipagpatuloy ang paghahanap kinabukasan. Sa kabilang banda, tinanong ni Nihei si Tanigaki kung bakit suot pa rin niya ang kanyang cap. Hindi bagay sa'yo. Bumalik ka na lang sa pagiging matagi. Sagot ni Tanigaki, pinili kong manatili sa militar. Tinalikuran ko na ang akita. Pero habang nasa bundok ako, pakiramdam ko'y unti-unting nawawala ang lason sa katawan ko. Sa tradisyon ng matagi, sinasabi namin sa mga oso, naway muling ipanganak ka at makarinig ng magagandang tunog. Pero sa mga taong pinatay ko sa digmaan, hindi ko nasabi yun. Sabi ni Nihei, ang panghuhuli ng lobo ay palusot lang sayo. Hindi ka na makakabalik sa militar o sa tahanan mo. Ang kaluluwa mong mga ngasoy gumagala sa kagubatan ng Hokkaido. Kapag napatay natin ang lobong iyon, kunin mo ang balat nito at umuwi ka na. Kinabukasan, bumalik sila sa lugar kung saan humiga ang deer ngunit wala na ito. Nagplano si Nihei na gumamit ng pain para mahuli ang lobo. Babarilin natin ang usa, aniya. Tinanong ni Tanigaki kung bakit hindi na lang gamitin ang laman ng oso, pero sagot ni Nihei, kung makakita ka ng balatang persimmon sa daan, kakainin mo ba agad yun? Sa pangangaso, kailangang ilagay mo ang sarili mo sa posisyon ng biktima. Nakita ni Asir pa na papalapit na sa paghina ang deer. Tinutok niya kung saan ito nagtatago at dahan-dahang gumalaw si Sugimoto para pumwesto. Si Ritar ay nakaramdam ng presensya ng lobo sa paligid. Umubo si Asir pa para palabasin ang usa. Habang papalapit ito kay Sugimoto, napako ang tingin ni Sugimoto sa usa, nakita niya ang sarili niya rito. Dahil dito, hindi niya tinamaan ang usa. Tumakbo ang usa ngunit inabutan ito ni Ritar. Habang binabalatan ni Asir pa ang deer, nakaramdam si Ritar ng panganib. Pinilit nilang umalis bago pa sila abutan. Dumating sina Nihei at Tanigaki sa lugar ngunit wala na sina Asir pa. Nakita nila ang wolf tracks at footprints ni Sugimoto. Naalala ni Tanigaki ang Aino girl at nagtaka kung bakit hindi natatakot ang lobo rito. Umalis na ang lobo pero baka bumalik ito para kainin ang iniwang karne, sabi ni Nihei. Upang hindi mahalata ng lobo, naligo muna sila. May dalang balita si Shiraishi, may nakita siyang pelt trader sa Otaro na nagkwento tungkol sa isang kilalang mangangaso, Nihei Tetsuzo, ang mangangasong nagpapapanaginip ng bangungot sa mga tulog na oso. Dati itong kriminal na pumatay ng 3 tao at may tato ng ginto sa katawan. Nabigla si Tanigaki sa tato ni Nihei at tinutukan niya ito ng baril. Tanong ni Nihei, papatayin mo ba ako para sa balat ko? Matagi ka ba o sundalo? Habang kinukwento ni Nihei ang kasaysayan ng kanyang krimen, kung paanong pinatay niya ang mga magnanakaw na gustong agawin ang kanyang huli, ipinaliwanag niya na ginusto niyang mamatay sa kabundukan. Sa dulo, kakainin ako ng mga hayop at ako'y magiging bahagi ng kalikasan. Tinanggap ni Tanigaki ang dahilan nito at ibinaba ang baril. Nang malaman ni Asir pa na si Nihei ang target ng pelt trader at may interes ito sa White Wolf, nagulat sila, ang target pala nito ay si Ritar. Kinaumagahan, pagbalik ni Nihei at Tanigaki, wala na ang karne. Naunahan tayo ng lobo, sabi ni Nihei. Isa itong watching wolf, dagdag ni Tanigaki. Mula pa noong una, minamanmanan na tayo. Sinunog ni Nihei ang mga naiwan ni Ritar at sinadya ang amoy upang galitin ito. Gusto kong maging obsessed siya sa atin.
Habang nag-aabang si Nihei sa posibleng pagdating ni Ritor, nakita siya ni Sugimoto, Osirpa, at Shiraishi. Inunahan ni Osirpa ang patibong at tinamaan ito bago pa makalapit si Ritor, kaya sumable ang putok ni Nihei. Tumakbo si Ritor at napansin ni Nihei na may gum ang bala sa kanya. Pinababa ni Sugimoto ang baril ni Nihei. Alam na ni Nihei ang pakay nila, ang kunin ang tato sa kanyang katawan. Bigla siyang umatake pero agad siyang pinigilan ni Sugimoto. Sa labanan, hiniwa ni Sugimoto ang mga daliri ni Nihei at sinaksak siya. Handa ka na bang maging tae ng hayop? Tanong ni Nihei, patunay ng kanyang pagsuko sa batas ng kagubatan.